Hello guys, this is Teacher Ed and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo yung 16 rules of reading Korean. Kasi meron sa atin na nalilito pa rin kung paano basahin ang mga Korean words. So in this video, matututunan ninyo yung tamang bigkas at tamang basa ng isang words depende sa letra na kasunod nito. Okay? Pero before tayo mag-proceed, huwag nyo munang kalimutang i-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At kung ready na kayo, let's go! "16 rules of reading Korean." So, number 1 rule. Number 1, B if kasunod niya ay N, ang B ay magiging M. So, kapag kasunod daw niya, si B ay kasunod niya letrang N, ang B ay magiging letter M. Example, itong word na to. Instead of kapnida, magiging kamnida. Kasi yung B magiging letter M dahil nga kasunod niya tong letrang ito. So ulitin ko, kapag ang B kasunod niya ang letter N, si letter B ay magiging letter M. Kaya ang basa dyan ay kamnida. Kamnida. Next rule. Ito yung double S. Kapag ang double S daw, kasunod niya ang letter N, si double S ay magiging letter N. Okay, parang mawawala siya. So, for example, we have ito. Kapag hinati yan, ito kasi ang basa nito ay it. Tapos ito ay nun. So, parang instead of it nun, magiging innen. Innen. Ulitin ko. Instead of it nun, magiging innen. Dahil ang double S ay naging letter N. Dahil kasunod niya ay letter N. Okay, may wanag. Next. Kapag it daw, yung letter B tapos S, kapag kasunod niya ay letter N, itong letrang ito, yung B at S, ay magiging letter M. For example, ito. Ang basa nito ay op. Ang basa naman nito ay nun. Imbis na op nun, magiging omnun. Bakit magiging omnun? Dahil ang B tsaka S na to ay magiging letter M na siya dahil nga sinundan sila ng letter N. Kaya, omnun. Omnun. Yan ang rule number 3 natin. Rule number 4, we have T. Kapag ang T daw sinundan ng letter M, ang T ay magiging N. Ang T ay magiging N. For example, we have ito. Kinati natin yan. Not mal. Not, ito naman ay mal. Pero dahil nga si letter T sinundan ng letter M, okay, magiging non-mal. Non-mal. Kasi si letter T ay magiging letter N. Non-mal. Non-mal. Next. Rule number 5. Ang letter T, pag sinundan ng E, si T ay magiging CH. Okay, for example, ang basa nito ay cat, ito naman ay E. So, instead of cat E, magiging catchy. Catchy. Kasi si letter T ay naging CH. Catchy. Catchy.
Next rule, rule number 6. Si P. Si P daw ay magiging letter M kapag sinundan nito ng letter M. Okay? So, si P, if kasunod niya ay letter M, si P ay magiging M din siya. For example, ito. Ang basa nito ay up, ang basa nito ay moon. So, instead of up moon, magiging amun. Amun. Okay, nagets? Amun. Next rule. Rule number 7. Si letter T ay magiging letter N kapag sinundan nito ay letter N din. Okay? T, if kasunod niya ay N, si T ay magiging N din. For example, ito. Kut na da. Kut na da. Kut na da dapat ang basa niyan, pero dahil nga meron tayong rule, magiging kun na da. Kun na da. Dahil si letter T ay naging N na siya dahil sinundan siya ng letter N. Kun na da. Next rule, rule number 8. Si letter S, kapag kasunod ay letter M, si S ay magiging letter N. Okay, si S daw ay magiging letter N kapag sinundan siya ng letter M. So, for example, ito. Otmal. At ang basa nito ay ot, ang basa nito ay mal, pero magiging onmal kapag nasundan si letter S ng letter M. Onmal. Onmal. Okay, nakuha? Next. Ang letter B ay magiging letter M kapag ang kasunod niya na letra ay M. Sabi dito, B, if kasunod niya ay letter M, si B ay magiging M. For example, ang basa nito ay ship, ang basa nito ay man. So, instead of shipman, magiging shimman. Tama? Shimman. Okay, nakuha? Next. Rule number 10. Si letter K, if kasunod niya ay letter N, si K ay magiging NG. Ulitin ko, kapag si K ay sinundan ng letter N, si K ay magiging NG. For example, ito ay chak, ito ay nyon. Pero instead of chak nyon, ito ay magiging changnyon. Changnyon. Dahil si K ay sinundan ng letter N. Okay? Nagets? Next. Rule number 11, kapag ang K daw sinundan ng letter M, si letter K ay magiging NG. Okay, sa rule number 10 natin, sinundan siya ng letter N. Sa rule number 11 natin, susundan naman siya ng letter M. Pero, pareho lang ang result. Magiging letter NG. So, for example, ayan, hangukmal. Hangukmal, yung hangukmal magiging hanggungmal. Dahil si letter K ay sinundan ng letter M, si letter K ay magiging letter N. Kaya, hanggungmal. Hanggungmal. Okay, very good. Next, we have
Rule number 12, kapag ang letter N sinundan ng letter R or L, ito ay magiging letter L. So for example, we have Shinla. Shinla. Okay, ito ay magiging Shilla dahil si letter N ay naging letter L na siya. Or baliktarin natin. Si letter N, okay, ipupunta naman natin sa next syllable. So, si letter L, kapag sinundan ng letter N, magkakaroon ng letter L sounds ang N. Okay, for example, we have sol, nal. So, yung sol, nal dapat nabasa magiging solal. Kasi, si letter N din ay magiging letter L. Okay, nakuha. Next, rule number 13, we have yung silent consonant natin. Kapag kasunod niya raw ay R or L, ang R or L ay magiging letter N. Paano kaya? Okay, sample, we have ito. Chongro. Chongro. Pero magiging chongno. Si R or L daw ay magiging letter N. Chongno. Chongno. Okay, nakuha. Next, rule number 14. Ang letrang M, kapag kasunod niya ay letter L, si letter L ay magiging letter N. For example, we have Shimri. Shimri. Pero si letter R or L daw ay magiging letter N. Kaya, Shimni. 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 Okay? Rule number 15. Kapag ang letter K sinundan ng letter R or L, si K ay magiging R or L din siya or magiging L. Rule number 15. Kapag ang letter K sinundan ng letter L, si K ay magiging NG. At si L naman ay magiging N. Okay, medyo komplikado ito. Uulitin natin, kapag ang letter K sinundan ng letter L, ang letter K ay magiging NG at ang letter L naman ay magiging N. For example, ang basa nito ay talk, ang basa nito ay rip. So, talk, rip, sana. Pero dahil meron tayong rules in reading Korean words, ito ay magiging tongnip. Kasi ito naging NG, ito naman ay naging N. Kaya tongnip. Tongnip. Next rule. Rule number 16. Kapag ang B, kasunod niya yung letter L, si B ay magiging letter M. At si letter L ay magiging letter N. For example, ang basa nito ay up, ang basa nito ay reok. Imbes na apreok, magiging amnyok. Amnyok. Dahil si letter B ay naging letter M at ang letter L naman, R or L, ay naging letter N. Kaya amnyok. Amnyok. Itong 16 rules of reading Korean, hindi natin kaagad-agad may a-apply ito sa pang-araw-araw nating pagbabasa at pag-aaral ng Korean language at pagsasalita.
ito ay unti-unti nating matututunan habang pagdaan ng panahon. Okay? And more review lang, ulit-ulitin ninyo ang videos na to at sana ay madami kayong natutunan sa kung paano ito bigkasin ng tama. So, sa susunod na lesson, sana ay magkita-kita tayo ulit at sana ay marami kayong natutunan sa akin ngayong sa videos na to. Okay? Thank you for watching and see you in our next lesson.